Hello mga mams! Welcome back to my channel. So for today's vlog, mag-start tayo sa pagluluto ng lunch. So maaga ako magluluto ng lunch namin ngayon kasi magla-light breakfast lang din ulit kami. So kami lang ni Adam yung nandito kasi nga hindi pa kami nakakapasok sa Monday pa. So yan, nagpapagaling pa talaga kami ng totally na wala na talaga para hindi kami makapaghawa sa school. Prepare ko muna to and then after nito is magluluto ako ng breakfast namin ni Adam. So ang lulutuin ko nga pala for lunch namin ay pork sinigang. So for our breakfast, ayan, magpiprito lang ako ng 2 itlog. Then after ko maprito, ilalagay ko sa tinapay and then mayonnaise. Tapos magpiprepare lang din ako ng hot coffee at saka hot Milo for me and Adam. So before ko nga pakuluan yung pork na pang sinigang, ipiprito ko na to para habang nagpapakulo ako ng baboy ay kumakain naman kami ni Adam. And by the way mga moms, let me introduce myself. So para sa mga napadaan lang dito sa aking channel, thank you for stopping by. So my name is Mami Mean. I am a mom of 3 kids, stay-at-home mom. At ito yung mga content na lagi ko ina-upload dito sa aking channel, so mga homemaking videos. Kung mahilig ka dito at hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe para lagi kang updated if ever meron akong mga bagong upload. And if ever naman gusto mo rin malaman yung mga interesting things na nangyayari sa family ko, you can also subscribe to my other channel. Nasa description box yung aming another channel or yung link ng channel. So, ito na nga pala yung aming breakfast ni Adam. So, maghihiwa lang din ako ng strawberries. Ayan, meron ako ditong konting strawberries na fresh. So, islice ko lang to para masabay din namin sa aming breakfast. So, ito na yung breakfast namin. Yan. So, may egg na may mayonnaise, hot coffee, sliced bread from local bakery, and this M&M's. Ayan, last time nakita nyo cookies yung nakalagay. So, ngayon M&M's na. Then, itong Frugurt na parang yogurt, pero jelly siya. Yan. And then, ito na yung akong pinakukulo ang pork sinigang. So, nilagyan ko na yan ng sibuyas muna. And then, to follow yung kamatis at saka siling panigang or yung siling green. So, yan. Ito yung mga gulay na hihiwain ko. So, pero before ko naman yung hiwain, ay maghuhugas muna ako ng ilang dishes dito.
Ang isasahog ko lang naman dito sa sinigang, isang labanos at saka konting sitaw. Kasi yung sitaw na to, hindi ko siya ilalagay lahat kasi sobrang or medyo madami siya. Hindi naman din nakakain lahat. And then yung niluto ko ng baboy, hinati ko yung kasi hindi rin naman nauubos. So masasayang lang din. Lalo na gusto nila, minsan puro sabaw lang, hindi sila mahilig masyado sa meat yung mga bata. Kaya mas madalas talaga konti lang yung niluluto ko para isang kainan lang or maybe twice a day mo mauulam. And mag-share lang din ako ng update dun sa ating bahay or sa bahay namin dun sa kabilang barangayan. So nakabili na kami ng pinto, ini-install na. And then yung mga bintana, nagka-canvas pa kami para makapagkabit na rin. So pag nagkaroon na tayo ng pinto at bintana dun, ayan siguro makakalipat na rin kami dun sa aming new temporary home. And also, kaya ko nga pala siya tinatawag na temporary home mga moms kasi like nga nung sinabi ko dun sa mga previous vlog ko, hindi kami sure kung tatagal yung bahay na yon hanggang 10 or 15 years. Kaya ang plan namin if ever magkaroon kami ng ipon is 5 years lang. Pero sabi naman ni tatay, kasi nga matibay naman yung pagkagawa, kaya naman siguro umabot ng hindi lalagpas ng 10 years yung pinagawa naming bahay. Pero kung if ever naman na hindi na kami magpapagawa ng bahay, patitibayin na lang namin yun. Kasi nakita nyo, di ba, wala siyang poste. Puro bakal lang talaga yung nilagay namin. If ever na yun na yung gagawin namin bahay, siguro mas patitibayin na lang namin. And then yung kubo, hindi ko siya aalisin. But parang mas pagagandahin ko siya na hindi na kahoy. Gagawin ko na lang siyang bakal. If ever lang naman mga moms. Kasi gusto talaga namin matupad yun or maipagawa namin yung dream house namin. Kasi ang ganda niya talaga nung dream house na gusto namin. Hindi naman siya ganun kamahal yung gamit. Pero kailangan talaga is malaki yung budget para maipagawa yun. Eh gusto na rin naman namin magkaroon or makalipat dun sa maluwag na space. Kaya pinilit na rin namin makapagpagawa ng bahay kahit ganun lang. Para lang makaalis na rin kami dito sa apartment. Kasi talaga ang hirap dito mga moms. Lalo na kapag nagluluto ka, andyan lang yung kitchen, magluto ka na adobo, amoy sa lahat, amoy sa higaan, basta amoy na amoy sa buong bahay. Yun minsan yung nakaka-stress kapag ka nasa maliit na space ka and ando na lahat. Walang siyang division, walang kwarto, walang kitchen. Talagang, and then mahirap pa yung ventilation. And balik tayo ngayon dito sa aking gawain mga moms. So napansin ko nga pala itong strawberries namin, meron lang super or overripe. So ang gagawin ko is i-slice ko na rin and then ilalagay ko sa jar para ma-chilled na rin siya dun sa ref para ready na siya or ready to eat na siya. So ang gagamitin kong jar is yung mga glass na empty jar ng mga goya. Yan. Hindi ko kasi ito tinatapon dahil minsan niya dito ko nilalagay yung mga kalamansi or like this, mga fruits para hindi siya mabilis masira at saka mas ma-chilled pa siya pag nasa fridge.
So, dalawang jar tong ginamit ko. Dun sa unang jar, ang nilagay ko doon yung mga good pa na strawberries. Doon naman sa second jar, doon ko nilagay yung mga medyo overripe na strawberries na tinanggal ko na yung malambot na part yun. Para yun yung first na makain namin. And then, mahuli na tong nasa blue jar para hindi masayang. Ito na mga moms yung niluto kong sinigang. Ayan, bawas na to mga moms. At kasi nakakain na kami kanina. Ayan, ito pa yung natira. Ang dami pa. So, ito na yung magiging dinner na rin namin. So, ito naman yung next na gagawin ko mga moms. Magtitiklop lang ako ng mga malilinis na damit. Ayan, fresh from the bayong. I mean, fresh na labada galing dun sa kabilang bahay. Hindi ko na siya tinanggal dito sa bayong, diretso tupi na. Before kasi inaalis ko para magamit ko uli yung bayong papaglagyan ng mga bagong labahin na dadalhin dun. So si daddy ang naglaban nito, siya na rin yung nagsilong. Kaya yan, pagkadating niya, tutupiin ko na lang and then magdadala uli siya ng mga labahin dun. So habang nagtitiklop ako ng mga damit ma'am, siya nakikinig din ako ng music. Kung napapansin nyo, nakasuot ako ng earphone. Pinakikinggan ko yung mga kanta ni Taylor Swift. Minsan kasi namimiss ko din makinig ng music. At saka kapag ka nakikinig ka ng music, mas lalo ka kasing ginaganahan magtrabaho sa bahay. Di ba mga moms? So, kung napapansin nyo din mga ma'am, siya minsan napapasabay akong kumanta. Mas madalas nga ganyan yung nagagawa ko. Kapag nakikinig ako, kumakanta-kanta rin ako habang gumagawa dito sa bahay. So, nakakabigay siya ng energy talaga sa ating mga mami kapag ka nakikinig tayo dun sa mga gusto nating music habang nagtatrabaho. So, ito na nga pala mga moms yung last chores na gagawin ko for this vlog. So, after ko matiklop itong mga damit, ilalagay ko na rin sa mga cabinet and drawers namin. So, para maligpit na lahat at walang nakakalat dito sa bed. And also mga moms, thank you again or thank you so much kung nakaabot ka hanggang dito sa part na to ng aking video. Super appreciated ko yan na pinanonood mo kahit sobrang haba. And so, thank you again. So, kita-kita ulit tayo next Thursday for another cleaning motivation. Bye-bye!